May sariling uri ng takot ang ospital sa gabi. Hindi ito tulad ng takot sa abandonadong bahay o madilim na iskinita. Sa ospital, maliwanag ang ilaw, may mga tao sa paligid, may nurse station, may tunog na monitor, at may malinaw na dahilan kung bakit may kaba sa dibdib mo. Nandoon ka dahil may sakit. Nandoon ka dahil may hinihintay kang resulta, pagbabago o sagot. Kaya kapag may kakaibang naramdaman ka sa ospital, madali mo itong ikahon bilang pagod, antok at stress. Ganito ko rin tinrato ang mga unang gabi ko sa ospital nang ma-confine ang tita ko sa isang lumang private hospital sa Maynila. Matagal na siyang may iniindang problema sa baga at minsang umabot sa puntong kailangan na siyang ma-admit para mabantayan ng maayos. Dahil working hours ang karamihan sa pamilya namin, ako ang madalas na naiiwang bantay sa gabi. Hindi ko naman iyon problema sa una. Sanay akong nagpupuyat at akala ko mas madaling magbantay sa ospital kaysa sa bahay dahil may mga nurse at doktor na laging nasa paligid. Sa unang gabi, halos wala akong napansin kundi ang normal na pagod. Ang ilaw sa room ay dim lang. Ang aircon ay malamig sa paraan na unti-unting sumisingit sa likod kahit may jacket ka. Ang koridor sa labas ay may paulit-ulit na tunog ng gulong na stretcher, mahinang usapan ng nurses at kung minsan ay maikling beep ng makina mula sa malalayong kwarto. Ang tita ko ay madalas matulog pagkatapos ng gamot, kaya sa mga pagitan ng paghikab at pagtingin sa relo, lumalabas ako sandali para mag-unat o bumili ng tubig. Sa mga simpleng lakad kong iyon ko unang napansin ang dulo ng koridor sa ikalimang palapag. May isang kwarto roon na laging bukas ang ilaw. Room 512. Hindi naman agad ito kakaiba. Ospital yon. Natural lang na may mga kwarto at ward na bukas ang ilaw kahit alanganing oras. Ngunit habang tumatagal, may napansin akong pattern. Sa dami ng tao sa palapag, nurses, utility, bantay at intern, wala akong nakitang pumapasok o lumalabas sa room 512. Hindi rin ito tulad ng ibang kwarto na may maririnig kang TV, ubo o usapan. Tahimik ito, ngunit hindi bakante ang pakiramdam. Mas malala pa nga dahil ang ilaw sa ilalim ng pinto ay hindi ordinaryong ilaw ng silid. Medyo maputi ito at sobrang steady na para bang hindi fluorescent bulb kundi operating light na mahina lang ang bagsak. Noong una binaliwala ko lang yon. Baka isolation room, baka storage na may ilaw lang dahil may gamit, baka nurse utility room na hindi ko lang alam. Ngunit pagsapit ng ikatlong gabi, habang inaayos ko ang kumot ng tita ko bago siya tuluyang makatulog, may dumaan na nurse sa pinto at napansing nakatingin ako sa dulo ng koridor. May saglit na pagbabago sa mukha niya. Hindi takot, kundi yung alam mong may bagay siyang pipiliing huwag sabihin ng buo. Pagkatapos, sinabi niyang huwag ko na lang daw pansinin ang ilaw sa dulo. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang epekto sa akin, pero imbis na matahimik ako, lalo akong kinabahan. Kapag may sinabi sa iyong huwag mong pansinin ang isang bagay sa lugar na dapat malinaw ang paliwanag sa lahat, lalo mo lang napapansin ang kawalan ng paliwanag. Noong gabing iyon, mas malalim ang katahimikan ng palapag kaysa sa mga nauna. Halos puno pa rin ang rooms, pero bihira ang dumadaan sa koridor. Nakatulog ang tita ko bandang 12:00 at ako naman ay nakaupo sa folding chair malapit sa bintana. Pilit na ginigising ang sarili sa phone para hindi antukin. Bandang 2:30, nauhaw ako sa kape. Lumalaban ang talukap ko at pakiramdam ko'y sumisikip na ang ulo ko sa antok. Kaya nagpasya akong pumunta sandali sa vending machine sa kabilang dulo ng koridor. Tahimik ang hallway. Masyadong tahimik. Yung tipong naririnig mo ang sariling tsinela sa tiles at ang malayong ugong ng air ventilation sa kisame.
Habang papalapit ako sa vending machine, napansin kong bahagyang nakaawang ang pinto ng room 512. Noong una, hindi ko balak pansinin. Diretso lang sana ako sa machine. Ngunit bago pa ako tuluyang lumampas, may narinig akong tunog mula sa loob. Mahinang paghinga. Sinundan ng pamilyar na hisap ng oxygen line. Hindi naman iyon agad kakaiba sa ospital. Maraming pasyenteng naka-oxygen. Maraming kwarto ang may ganoong tunog. Ngunit dahil sa lahat ng mga gabing wala akong nakitang taong pumapasok o lumalabas sa room 512, biglang bumigat ang pakiramdam ko sa simpleng huni ng paghinga roon. Pinigilan ko pang lumapit. Ngunit may isang bahagi ng isip kong nagsabi na kung totoong may pasyente pala roon at may kailangang tawagin, baka delikado ang magkunwaring walang narinig. Dahan-dahan akong lumapit sa bahagyang siwang ng pinto at sumilip. May kama sa loob. May nakahigang pasyente. Balot ng puting kumot ang katawan hanggang dibdib. Nakahiga siya ng tuwid at nakaharap sa kisame. Ang ilaw sa loob ay sobrang lamlam ngunit maputi. Sapat para makita ang outline ng katawan, ang metal rail ng kama at ang curtain divider sa likod. Hindi ko maaninag ng buo ang mukha ng pasyente dahil bahagyang nakatagilid ang ulo at masyadong puti ang ilaw sa ibabaw. Ngunit may isang bagay na agad tumatak sa akin. May chart sa paanan ng kama, gaya ng mga chart sa ibang private room. At sa plastic name holder nito, malinaw ang pangalang nakasulat. Pangalan ko. Hindi agad ako nakagalaw. Sa isang iglap, may pakiramdam akong parang nawala ang bigat ng katawan ko at ang natira na lang ay ang malamig na butas sa loob ng dibdib. Ilang segundo akong nakatayo roon habang pilit ikinukumbinsi ang sarili na mali lang ang basa ko, na baka kapareho lang ng pangalan ko, na baka may kung anong administrative error, na baka may simpleng paliwanag. Pagkatapos, dahan-dahang gumalaw ang pasyente sa kama. Hindi malaki ang galaw. Isang napakabagal na pag-ikot lang ng ulo papunta sa direksyon ng pinto. Doon ako napatras. Hindi ko na hinintay pang makita ang kanyang mukha. Tumakbo ako pabalik sa room ng tita ko na halos madulas sa koridor dahil sa pagmamadali. Bago ko marating ang pinto, nasa lubong ko ang duty nurse na may hawak na tray ng gamot. Pagkakita niya sa mukha ko, agad niyang tinanong kung anong nangyari. Hindi ko maayos na nailahad ang nakita ko. Putol-putol ang salita ko, pero nasabi ko ang room number at pangalang nakita ko sa chart. Doon ko nakita ang parehong pagbabago sa mukha niya, gaya nung una niya akong pinayuhang huwag pansinin ng ilaw sa dulo. Nang walang sinasabi, hinatak niya ako pabalik sa koridor. Pagdating namin sa dulo, patay na ang ilaw ng dapat ay room 512. At nang tumingin ako ng mabuti sa mga numero ng pinto sa hallway, doon ako mas lalo pang nanlamig. Walang room 512. Hanggang 511 lang ang nakatala sa palapag na iyon. Ang dulo ng koridor pagkatapos ng 511 ay pader na may nakausling emergency cabinet at walang pinto. Wala ring markang may dating kwarto roon. Walang siwang, walang frame, walang bakas na may kwarto na nawawala. Nang mga sumunod na minuto, hindi na ako halos makapagsalita. Pinaupo ako ng nurse sa tapat ng station at binigyan ng tubig. Hindi niya sinabi ng buo kung ano ang alam niya, pero may isang bagay siyang binanggit na hindi ko na nakalimutan. May ilang bantay at interns na raw noon pa man ang nagsasabing may sobrang room, minsan sa dulo ng ikalimang palapag kapag madaling araw at pagod na pagod ka na. Hindi raw ito laging lumilitaw at sa tuwing may nakakakita, laging may name tag o chart na nakapangalan sa mismong nakasulyap. Hindi raw lahat ng nakakakita ay naaalala ang nangyari ng buo kinabukasan.
Hindi ko alam kung dapat akong matahimik sa impormasyong iyon o mas lalo pang matakot. Kinabukasan, maaga akong tumulong sa pag-aayos ng discharge papers ng tita ko dahil pinayagan na siyang makauwi. Gusto kong umalis sa ospital ng mas mabilis kaysa karaniwan. Habang nagbubuklat ako ng mga forms sa folder na iniabot ng billing, may nahulog na isang manipis na strip ng plastic paper sa sahig. Nang pulutin ko yon, halos mawalan ako ng hininga. Hospital risk tag, iyong sinusuot sa mga pasyente sa admission, at may nakasulat, pangalan ko, tama ang birthday ko, at sa ilalim ng admission date, nakalagay ang petsa ng gabing sumilip ako sa ward na hindi nag-e-exist. Hindi ko ipinakita agad iyon sa pamilya ko. Hindi ko rin ibinalik sa nurse station. Tinupi ko lang at isinilid sa wallet na may kamay na nanginginig sa paraan na hindi ko na maitago pa sa sarili ko. Pag-uwi namin ng tita ko, sunod-sunod ang naging panaginip ko sa loob ng ilang linggo. Lagi raw akong nasa ikalimang palapag. Tahimik ang koridor. May ilaw sa dulo. At habang lumalapit ako sa pinto ng ward, naririnig ko ang huni ng oxygen at ang mabagal na paghinga ng pasyenteng hindi ko makita ang mukha. Sa bawat panaginip, may isang detalye lang ang nagbabago. Sa unang linggo, nasa labas pa ako ng pinto. Sa ikalawa, nasa loob na ako ng kwarto at nakatayo sa paanan ng kama. Sa ikatlo, ako na ang nasa kama, nakatingin sa kisame habang may isang taong sumisilip mula sa siwang ng pinto. Hindi ko makita ang mukha ng sumisilip, ngunit alam kong ako rin iyon. Minsan, naiisip ko kung ang ward na iyon ba ay simpleng epekto ng pagod at stress ng mga taong halos hindi na natutulog sa ospital. Maaaring collective hallucination lang. Kwento-kwentong napasa na sa mga intern at bantay hanggang nagkaanyo na sa isip ng mga puyat. Ngunit tuwing nahahawakan ko pa rin ang lumang wrist tag sa wallet ko, hindi ko magawang ipaliwanag kung bakit naroon pa rin ang pangalan ko sa bagay na hindi ko naman dapat matanggap. At may isang tanong na hindi nawawala sa isip ko mula nang mangyari yon. Kung ang room 512 ay ward para sa mga pasyenteng wala pang oras sa totoong palapag, ilang beses na kaya akong na-admit doon nang hindi ko namamalayan sa mga gabing nawawalan ako ng tulog, lakas at bahaging gusto pang mabuhay ng buo.